Kumusta? I just wanted to share itong bagong feature sa QGIS version 3.40 na sa palagay ko ay very interesting, lalo na pagdating sa data sharing. Ito ay yung kakayahan ni QGIS na kumonect directly sa mga cloud storage providers tulad ng Amazon Web Service S3, Google Cloud Storage Buckets, at iba pa. Ano nga ba itong kakayahan na ito? So kung titingnan natin ang changelog ng QGIS 3.40, makikita natin ang impormasyon sa bagong feature na ito na dinevelop ni Nyal Dawson. Okay? Essentially, sinusuportahan na ngayon ni QGIS ang direktang pag-store at pag-browse sa QGIS browser panel mismo ng mga data na nakalagay sa cloud storage providers tulad nga ng AWS S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, at iba pa. Paano naman ito ngayon gumagana or paano ko siya gagamitin? Well, una sa lahat, siguraduhin QGIS version 3.40 or later ang gamit natin kasi bago tong feature na to sa version na yon. Pangalawa, makikita natin sa QGIS documentation ang instructions at impormasyon kung paano gumamit ng cloud connection. Tulad ng pag-connect natin sa ibang remote services tulad ng WFS, WMS, XYZ tiles, kailangan lang natin pumunta sa browser panel, i-right-click ang cloud, at i-click ang new connection. Merong 4 na parameters na pwede nating ibigay. Name o ang magiging pangalan ng connection sa QGIS browser. Bucket or container o ang pangalan naman ng bucket or container dun sa cloud service. Object key kung available yung object sa bucket or container na gusto nating i-access. At yung credentials na magsasabi kung paano natin ma-access yung data sa cloud service. Ang iba-ibang cloud services ay may iba-ibang credentials na pwede tayong ibigay. Okay, so tingnan natin siya sa QGIS mismo. Ito yung queue. Nakabukas ngayon yung aking browser panel. Kung hindi nyo makita yung browser panel or kung hindi nyo siya mahanap, punta lang tayo sa View, Panels, tsaka hanapin natin yung browser. Okay? So dito sa browser panel, kung 3.40 yung version ng queue na meron kayo, dapat makikita nyo itong cloud na item na to. Right? At sabi nga, para gumawa ng bagong cloud connection, right-click mo lang siya, new connection, at makikita mo dito yung iba't ibang klase ng cloud service providers na pwede nating gamitin. Right? Alibaba Cloud OSS, AWS S3, Google Cloud Storage, etc. Halimbawa, kakabit ako or kukonect ako sa isang Google Cloud Storage bucket, isi-select ko lang dito yung Google Cloud Storage. At magbubukas nga itong ating dialog kung saan natin pwedeng ilagay yung mga parameters. At tulad nung sinabi ko kanina, yung credentials ay pwedeng maging iba-iba depende sa cloud storage provider na gamit natin. So para sa Google Cloud, ito yung mga parameters na pwede nating ibigay. For example, kung ako naman ay gagamit ng Amazon S3, ito naman yung mga credentials na pwede kong ibigay sa kanya. Bakit ko naman nasabi na ito'y mahalaga? Well, maraming rason, pero primarily, pag tayo ay nag-share ng data, lalo na open data, ang isa sa mga pinakagusto nating gawin ay babaan yung level ng friction o kaya hirap kung paano ma-access or makuha yung data. Lalo na pagdating sa geospatial data, marami kang options, paraan o kaya solusyon para ibahagi yung data mo. For example, pwedeng i-save mo lang sila sa Google Drive or pwede mo rin silang ilagay sa isang special database tulad ng PostGIS. Or maaari ring mag-set up ka ng mga mas komplikadong solusyon tulad ng GeoServer o kaya GeoNode.
Ang iba't ibang paraan or solutions na ito ay may kanya-kanyang level din of difficulty kung paano sila i-set up at i-manage, at meron din silang iba't ibang level of ease of use or kadalian pagdating sa mga data users. At itong bagong feature na ito ni Q, yun ngang pag-connect sa cloud storage providers, medyo maganda siyang middle ground pagdating sa complexity of setting up at ease of use ng data user. Kasi una, kadalasan mas madali talagang mag-set up ng simple cloud storage tulad ng AWS S3 bucket o kaya Google Cloud Storage Bucket kesa mag-set up ng GeoServer o kaya ng server na share ng data mo sa ibang tao. At pangalawa, since natively supported ang feature na ito ni QGIS, hindi natin kailangang dumepende sa third-party plugins, etc. The moment buksan natin yung QGIS, ando na agad yung functionality na ito. So, mas madali rin siya para dun sa mga users natin ng data. Magbigay tayo ng halimbawa. Kung hindi nyo pa alam, yung hazard data ng Project NOAA before ay ginawa nilang available online. Ito ay nasa isang Google Drive kung saan pwedeng i-download ng mga tao yung flood, landslide, tsaka storm surge hazard data. Halimbawa, para sa flood o sa baha, available yung 5-year, 25-year, tsaka 100-year return data. Available ito para sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Ngayon, may plug-in naman na pwedeng gamitin para mag-try connect sa Google Drive. Ito ay yung GIS na plugin, pero medyo matagal na since last siyang na-update at experimental pa rin yung status niya. Okay? Now imagine na instead of having the data on Google Drive, the data of Project NOAA is instead stored in a Google Cloud Storage bucket, right? Which is exactly what I did. So, nag-set up ako ng sarili kong Google Cloud Storage bucket at naglagay ako dun ng vector data galing dun sa Project NOAA. Para mas madali, ginawa ko munang publicly available yung storage bucket na yun. And then, I connected it to my QGIS instance. So, dito siya, under Cloud, Google Cloud Storage, itong Google Cloud Storage sample na to. At ito lang yung parameters nung cloud connection na yun. Yung name niya, yung binigay kong name, yung bucket or container, yung pangalan ng bucket dun sa Google Cloud Storage na ginawa ko. Wala akong binigay na object key since gusto nating tingnan yung lahat na laman nung bucket. And tulad nga ng sinabi ko, dahil ginawa ko siyang publicly available, yung credentials niya ay yung GS no sign request tapos yes. Now, by the time you're watching this video, pwedeng hindi na online or tinake down ko na yung sample bucket na sinet up ko. So, maaring hindi na gumana para sa inyo yung mga parameters na pinakita ko. But of course, the process of connecting to a different bucket or a different cloud storage provider will just be the same. At dyan, makikita ko yung vector data na linagay ko galing dun sa Project NOAA. So, 5-year, Aklan, tsaka Albay. At dahil nandito na siya sa browser ko directly, pwede ko na siyang i-load din directly sa QGIS. Pwede ko siyang i-drag and drop or pwede ko rin siyang i-right click, add layer to project. Tapos kailangan ko lang antayin na i-load siya since galing nga siya online.
At andyan, nakita nyo, nag-load yung data natin. And it's just a vector layer now. Pwede kong palitan yung symbology niya. At kung gugustuhin ko, pwede ko rin siyang i-export, i-save diretso sa aking computer. Gawin natin yon. Punta tayo sa layer styling. And we can just give this a categorized symbology based on var, for example. Gawin nating transparent yung stroke, right? And then, siguro, reds na color ramp and just click classify. Just wait for it to load. And there. That's your flood hazard data from Project NOAA. And again, pwede mo rin itong i-save. So siguro may mga tanong kayo. Halimbawa, what if ayokong gawing public yung data? Gusto ko lang siyang i-share sa specific people. Pwede nyong gawin yon. You can just use the user rights management capability of the cloud service provider that you're using to take advantage of that. Kaya nga mayroon nung credentials na field or parameter dun sa connection. Pwede mong gamitin yon to just provide the specific people or specific users access to the data dun sa cloud storage mo. So let's say you're an organization, you're an LGU, etc. Tapos within your department or within your organization, gusto nyo may access kayo dun sa data. When you set it up sa Google Cloud man yan or AWS S3, pwedeng dun nyo gawin yung user rights management kung sino yung magkakaroon ng access. If you have any more questions, do let me know. And if you're an individual, organization, local government unit who needs help, support, or training around OpenGeospatial, be it about data or applications such as QGIS, GeoServer, PostGIS, GeoNode, WebGIS, etc., don't hesitate to reach out and let us know how we can help.